trust in his riches will fall, but the righteous will thrive like a green leaf. Proverbs 11 verse 28. Alright guys, welcome back to our channel Surigao-san for another minute of treasure discussion and analysis right here. And before that, I'd like to do some shout out with our friends always watching with us in Iligan, in Cavite, Tawi-Tawi, Bicol, Medina, Zambo, Davao del Sur, and Davao del Norte, in Pulumolok, in Samar, Leyte, Palawan, Cebu, how are you? Surigao del Sur, Surigao del Norte, in Siargao Islands, Dinagat, and in Socorro Islands. Also in the north of the Philippines, in the Cordilleras, Benguet, Ifugao, also in Pangasinan, Baguio City, Taguig. How are you guys? At lalo na sa ating mga superheroes in abroad, our contract workers, OFWs, saan man kayo sa mundo, kayo ang aming super. Ay kasi meron akong nahukay na World War II items at nagtaka ako at bakit hindi pa masyadong nabubulok. Kasi ang World War II metals, pag ito ay gawa sa Japan or Amerika, ay napakatibay talaga. Ang father ko ay merong nahukay na isang ammunition box ng machine gun ng US Army. Ito ay made up of alloy, hindi na nalalata, hindi kinakalawang. Kaya itong mga gamit ng mga Hapon, kung yan ay maibaon sa lupa, ay minsan ganyan lang ang pag-corrode at hindi masyadong nalata. Kasi matibay ang metal ng Japan noon. Hindi gaya ngayon na mailagay mo lang sa lupa ng 2 taon ay durug na. Durug-durug na sa kalawang. Ito naman yung isang item na nahukay ng ating katiets. Ito ay parang mga horse saddle. Sa palagay niya, ito yung ilalagay sa, kung sa kalabaw pa, ito yung nilalagay sa liig ng kalabaw para maghatak. Ibig sabihin, kung maraming ganyan, maraming kabayo ang ginagamit or kalabaw. Meron silang hinatak na mga metal or mabibigat na bagay na inakyat sa bundok. Kaya maraming ganyan. At doon na rin nila ibinaon yan ng nasa 1 meter mahigit lang. Ang tagpuan nila yan ay under the ground na pero hindi malalim. So mayroon ng mga tinatawag natin na mga proofs na merong, kung i-search natin ng history, meaning merong mga nagbaon dyan. Kung ano man ang ibinaon nila, yun ay mabibigat at mga kabayo ang naghahatak kasi ito yung mga bakol at ito naman ay sa saddle ng kabayo. Okay, at ayon sa ating katiets ay okay, at ayon sa ating katiets ay meron daw Koreano or Hapon na pumunta sa lugar niya para bilhin yung lupa na nasa 2 hectares ang lapad. Pero marami kasing mga signs at marker kaya hindi niya pinagbenta ang lupa. 2 beses bumalik ang foreigner kasama yung kanyang guide na Pinoy para bilhin pero
hindi naman bininta ng ating katiats kasi baka mas mahalaga pa yung hinahanap nila kaysa halaga ng pagbili nila sa lupa. So anyway, tama naman ang desisyon ng ating katiats. Kasi hindi aabutin yan ng 2 years ay meron ka ng mahukay dyan katiats na magbabago sa inyong buhay. Kung napansin nyo ito, ano ba itong nasa harapan mo? Ito, yan ay simbolo ng item. Ito rin, meaning ang item ay nasa baba lang at 2 hakbang lamang. Kung dalawang hakbang, nasa 2 meters ang layo. At itong naka-V dito, yan ay sight na papunta dito. At of course, itong tulis ng heart ay nagtuturo din dito. Kaya meaning to say ay literally nasa harapan lang ng bato na yan. Kung ano man ang nasa harapan ng bato na yan, kung ito man yung sinasabi mong kwadradong pink rock, ang pink rock, kung nasa harapan man ito ang pink rock, ito kitang-kita natin guys, naka-V yan, meaning ng V, sundin lang yung sight niya papunta dito sa harap. Tapos itong dulo naman ng heart, ang tulis ay nasa dito talaga. Nasa harapan ng heart-shaped rock na bato na yan, na mayroong parang 2 paa, which is ang meaning ng 2 paa. Kung hindi yan heart-shaped, ang 2 paa ay malayo pa yan. Nasa 24 meters ang 2 paa ang layo. Papunta sana doon. Kaya lang, ito'y heart-shaped rock. Ang heart-shaped rock, ang meaning niya ay nagsasabi na right here, nandito lang ako. Ang hinahanap mo na pinakamamahal mo ay nandito lang sa harapan mo. Yan ang meaning ng heart. Pag mayroong heart, hindi na malayo ang object. Nasa harapan na, lalo na pag nakaturo sa baba ang tulis, ay hindi ka na pupunta sa malayo. Ngunit kung ang heart ay nakabaliktad, nagaganyan, meaning to say you travel far for about 200 meters or 100 meters ang layo. Pag ganyan, pag baliktad na heart, meaning nasa itaas or uphill or paakyat sa bundok ang treasure. Ngayon, itong heart-shaped rock ay nasa dried creek. Kasi ito ay creek dito at yan ay dried, kunti na lang ang tubig, pero halata pa na yan ay creek. At ang heart mismo ay plastado siya dyan sa creek. At klarong-klaro yung kanyang hole, yan ay man-made. Sa gilid pa naman ito ay mayroon pa isang hole. At yung 2 feet na left and right, meaning 2 hakbang, hindi papunta doon. Kasi nandito na yung item. So 2 hakbang lang ang item. Ang meaning to say, ang 2 hakbang ay item na. Pero kasi ang heart ay ito yung kanyang letter B. Yan ang sight. Ay dito lang talaga. So meaning to say, ang 2 hakbang ay dito lang sa harap. Yan ang sabi ng heart. At ang nasa harap ng yan ay yung pinakahinahanap-hanap ng mga foreigner. Yung bato or concrete rock. Kasi yan minsan ay tingnan natin ay pink rock. Pero yan pala ay artificial rock yan na hinaluan ng pink or red cement. Kaya lumalabas yan na parang pink rock. Meron akong nakita na ganyan doon sa isla. Parang natural lang siya na pink rock. Pero mahalata mo na kakaiba siya na pink rock ito. Kasi wala siyang kapareho sa mga katabi niya. Iba ang kulay ng mga katabi niya na bato. At siya lang mag-isa ang pink rock. At kung tingnan mo, parang bilog siya at busog. Kung ito man yung na rock ang nasa harap ng heart shape na ito, kung ito man yung tinuturo, kasi sa video kanina, tiningnan ko yung video ay
na mayroong pink rock sa harap nitong heart nito. Ito yan. At kung ito yan, jackpot na yan. Kung wala mismo sa loob ng pink rock, kung hindi pinalaman dyan, meaning to say, dito lang sa baba niya. Sa baba niya, about 2 meters. Pero pag nasa creek kasi, hindi na yan binaon ng mga Hapon. Pag nasa creek, yan ay natural water trap. Hindi yan makukuha pag ibabaon sa creek. Kaya karamihan ng treasure pag creek ay nasa bato lamang. Pinapalaman sa bato, o nandyan sa big rock, o nandyan sa pink rock. Itong pink rock kasi karamihan ginagamit to sa may dagat, sa tabing dagat. Pag mayroong pink rock diyan ay hindi yan rock. Yan ay concrete na semento na hinaluan ng pink para madali nilang mapansin pag binalikan nila ang item for 80 years, 70 years. Pagbalik ng kanilang mga anak or apo dito ay hahanapin lang yung pink rock na malapit sa kanilang marker. So madali lang hanapin ang item. Ito ang isa sa mga sikreto sa mga Hapon, yung pink rock or pink cement. Pag mayroong ganyan, jackpot na yan. Okay, ngayon ang tingnan natin ang mapa. Ito yan. Ang map ng ating Katiats. Okay, ang liit naman ito. Kung lakihan naman natin, susubra. Okay, so ito na lang. Okay, so nandito yung sketch map ng ating Katiats. Yung kanyang mapa. At tama-tama siya guys sa triangulation. Pag triangulate natin yan, ay gamitin muna natin ang compass. Kaya sa next month, ay magpa-raffle ako ng compass guys, kasi ang compass ay napakahalaga ayan sa treasure hunting, lalo na pag ikaw ay mag-remap. Pag i-remap mo yung area mo ay kailangan talaga yan ng compass para malocate mo kung naka-align ba talaga ang mga boulders. Kung yan ay naka-align sa 4 na cardinal points, yung north, south, west, east. Pag naka-align ang mga boulders na yan, meaning yan ay legit rock markers ng mga Hapon, kasi ganyan sila gumagawa. Meron silang ilalagay sa kada points. Lalagyan talaga niyan nila ng mga malaking bato. Minsan yung ibang bato walang marka, para meron lang siyang tinatawag na katapat na bato na malalaki din na mahalata mo talaga. So dito sa diagram na ito guys, ay ito ang tinatawag natin na reference point or yung central point or stationary point. Meaning ng stationary point ay diyan ka tumayo sa stationary point, tapos tingnan mo yung north, tingnan mo yung south, tingnan mo yung east, tingnan mo yung west kung anong meron, at kung eksaktong merong mga markers sa ganong mga direction, meaning to say ang lugar na yan ay treasure site. Ngayon, i-prove natin kung ito'y treasure site. So nandito ako nakatayo dito sa gitna. Marami siyang marka sa bato guys, kaya tinatawag to na stone map ng ating kaibigan. Kasi mayroong mga marka, parang mga paa, tapos may mga holes. Anyway, yan ay malaking bato na pwedeng central marker. Ngayon, lagyan natin yan ng alignment. Ito, straight yan. Papunta rito. Ayan, meron na. So ito ay, ayon sa kanya ay east. Itong dito. At kung east yan, of course, west itong dito. So west, tama. At ang napakaganda niyan ay parehong 65 meters. Ang 65 meters ang distansya nitong grupo ng bato dito. 3 boulders rock.
na mayroong sign daw ng river or yung kawa. Yung tatlong nagaganyan, river or kawa. So ang river or kawa ay nandito, malayo siya. Pero meron siyang branch dito nagaganyan na creek. Ayan. Kulayan natin ng blue para mahalata na creek. Ang Japanese hindi naman talaga yan nagbabaon sa river. Sa creek lang kasi ang creek ay mababaw lang ang tubig. At kung doon sila magbaon sa river ay naku, ang daming tubig sa river. At kung maraming tubig, yan ay natural water trap. Itong creek ay hanggang dito siya guys, dumadaan siya, ayan. So ano sa palagay nyo? Ano ang tinuturo ng tatlong guhit na kawa? Itong tatlong nagaganyan na river. Ito na river, siguro noon, itong creek dito, baka ito ang river. At yung Marikina River, ito yung main river nila. Nagaganyan pa siguro yan. Kasi malaki nang nagbago ng 80 years ang lumipas. So ito na guys. Kuha tayo ng 90 degrees angle galing dito sa gitna at mag-draw naman tayo ng lines. Lines na naman na mag-cross dyan. Ayan. So, straight lines. Ayan, dito papunta at dito. O anong nakita nyo guys sa north? Ito yung norte. Di ba mayroong mga treasure marker dyan, merong bamboo, merong boulder, at itong sea, ayan, nagaganyan. Yan ay treasure enclosed in the rock. Kaya meron na naman tayong isang suspect. Ito ang unang suspect natin guys. Itong bato na may letter C. Yan ay treasure under the rock or enclosed. Kasi pag may tuldok, meaning inside the rock. Ngayon, wala siyang tuldok, meaning to say under or beside the rock. Pwedeng dito na gilid or under mismo sa kanya sa baba. So, item number 1, check. Check ito. Ayan, check na yan. Pwedeng maghukay dyan sa letter C. So, number 1 spot. Kasi ang mga Hapon, pag yan ay general treasure site, ang binabaon nila dyan ay maliit na lang ang tatlong deposit. Meron talaga yan 4 hanggang 5. So 4 giveaway and 1 big deposit. Pag general treasure site, isang malaking deposito which is bunker, 1 big deposit, pero wag nyo na hanapin ng 1 big deposit. Hindi yan makukuha ng basta-basta. Kaya ako kahit ituro pa yung big deposit, hindi ko nahuhukayin yung big deposit. Bakit guys? Ayaw ko sa big deposit. Magastos kasi yan. Aabutin kayo dyan ng 3 buwan, 4 na buwan sa paghukay at yung labor ay 500 kada taon yan ang labor. Libre pa ang pagkain dyan. May snacks pa. Kaya sa isang tao, gagastos ka ng 500 pesos a day. Libre siya ng pagkain. Tapos 1 share pa siya pag mayroong makuha. Kaya ang financier talaga ay umaangal pag matagal na ang paghukay na walang nakuha. Kasi pag matagal na walang makuha ay wala na talagang makuha yan. Ilang kaso na ang nasamahan ko na ganyan guys, na nakikita ko na pag-aabutin na ng 5 buwan at halos 1 taon, wala na. Butas na yung bulsa ng financer. Kaya kung mayroong ituturo sa inyo na big bunker or bunker, ay wag na yon, yung small deposit na lang. Ituturo ko naman sa inyo kung paano pagkuha niyan. Okay, so dito, hanapin natin yung mga small deposit.
Nakuha na natin yung isa. Ito. Hanapin natin ang isa. Sa kabila niyan ay meron yan. Dito sa south. Ito. Sa south, kung ano ang layo nito guys, dito. Kung yan ay 30 meters, sabihin natin, kasi 60 tong nandito. Kung sabihin natin ito ay, sabihin natin 50. Okay, kung 50 meters ito, galing dito sa Central Rock, maglakbay ka rin sa kabila ng 50 meters dito. So, tingnan mo itong palibot ng 50 meters. Isurvey mo yan. Kung anong makita mo dyan. So, ang nakita nila ay durug-durug na bato. Napakagandang sign ng durug-durug na bato guys. Lalo na pag pinurma yan na square. Meron kasi akong kakilala na nakatagpo niyan. 1 meter underground. Ito yung lupa. Sa ibabawan din. Paghukay nila, meron silang nakitang bato na mga durug-durug. Pero nakapurma na square. Nakalatag siya na square ganyan sa baba. Sa lalim ng lupa. At hinukay pa nila yan guys. Hinukay nila ng 2 meters kasi magandang sign. So naghukay sila 2 meters pababa. Wala silang nakita. Ngayon tinigil nila. Kasi wala silang nakita. Hindi nila alam ang pagkuha ng lalim dyan ay i-multiply mo lang yung gilid ng square na rock. Ang kanyang mga sides. Example, kung 2 feet by 2 feet times 2. So 2 feet times 2 feet ay labas na 4. Ngayon, ano ba yung 4 na yan? Yan ay hindi 4 feet. Yan ay 4 meters. So 4 meters pa galing dito pababa. Kaya sayang hindi nila natagpuan. At nang matagpuan yun ng isang foreigner na treasure hunter, ay alam ng foreigner na treasure hunter ang formula. Kasi yun ay nasa tapat ng old coconut tree na mayroong triangle na may dot na old coconut tree. Kaya alam ng Amerikano na kulang lang ng 2 meters ang paghukay. Okay, nang umuwi yung mga Pinoy, yung kano ang nag-take over at isang gabi lang nakuha niya, pero giveaway lang. Pero ang giveaway yan ay milyon-milyon pa rin. Ang giveaway ay hindi yan gold bars. Ang gold bars ay nandoon sa tinatawag na yung concrete bolt. Yung yokin, yung big deposit, nandoon yung bareta. Pero dito sa mga giveaway yan ay mga diamonds, precious stones, mga alahas, mga old coins, silver coins. Ganyan ang mga giveaways. Yung bareta, gold bars ay nasa big deposit. Ngayon, durug-durug na bato dito guys. So diyan kayo maghukay mismo sa baba ng durug-durug na bato. 2 meters lang galing sa durug-durug na bato. After 2 meters ay mayroon na naman sign yan. Mga bagay na nilagay doon. Example, buto ng hayop. Example, durug na plato. Durug na butilya. Or putol-putol na kahoy. Ganyan ang mga sign dito sa baba nito. At kung makita nyo ang mga sign na yan, continue pa rin kayo sa baba sa paghukay hanggang 5 meters. 5 meters lang, meron na kayong makita niyan. So target number 2. Kulayan natin ng dalawa na guys ang ating suspect. Ito, isa, at dito, dalawa. Ngayon, saan natin hanapin yung iba? Dito pa rin tayo titingin sa kompas. So sa east, mayroong isa yan sa west at sa east dito. Ngayon, ang itong 3 boulders, nagturo lang siya sa river. Sabi niya ay nasa river or creek ang item. Pero 3 itong bato
Meaning to say, mayroong tatlong deposito. Tatlo lang pala ang nandito. Sabi niya mayroong tatlo. Ang isa ay nasa creek. Ang dalawa ay nasa east and west. Ito kasi, ito yung east. Ito yung west. Ito yung item sa creek. So ngayon sa palagay ko, ito ang east. Ang sa west ay nandito. Ito. Bakit ko nasabi? Ito yung pinaka-importante dito, guys. Ayan. Itong dito, ito ay decoy lamang. Itong nandito. Meaning to say ng decoy ay guguluhin ka niyan at mawawala ka sa pag-analyze. Dito, nakalagay pa rin tatlong guhit, meaning creek o river. At itong foot sign, meaning lakbay ka pa papunta doon. Ang tinuturo ng foot ay itong durug-durug na bato. Pero itong mga marker dito, ito ay nagtuturo na bumalik ka dyan. Nandyan lang. So ano ba ang makikita natin dito, guys, itong portion na to? Ito na yan yung pinaka-importante. Ito yan. Ay, ito. Itong heart-shaped rock na mayroong dalawang footmark na left and right, malaking butas which means item, at isa pang butas meaning malapit lang ang item kasi in between siya sa dalawang paa. Meaning to say, kung maghakbang ka ng dalawang paa ay sa gitna. Sa gitna ang item pero papunta dito kasi nasa baba ang ito. At itong letter B naman dito ay nagturo dito. Ngayon ang heart ay nakaharap siya rin sa parehong direksyon. Dito siya nakaharap. At ang harap ng bato na yan ay ito. Itong red rock or pink rock. Kaya ito ang ating, para sa akin, ito ang aking number 3 item, which is mas malaki siya kumpara sa iba. Ang kanyang laman ay malaki. Kung wala man dito inside this rock, ay sa baba nitong bato hukayin. At ang hukay nyo, guys, ay medyo lakihan nyo, 2 meters in diameter, para tatamaan talaga ang item. Example, kung ito ang ground, tapos ang item ay nandito, ang bato na heart shape ay nandito, itong pula na bato ay nandito rin sa harap. Ngayon, dito kayo naghukay ng 1 meter diameter. Ang nangyari ay hindi na ito natamaan nyo. Ngunit kung kayo maghukay ng 2 meters in diameter, ganyan, ayan, so natamaan ito. Makikita itong item. Kaya lakihan nyo ang inyong hukay, guys, para tatamaan talaga. At ang lalim niyan ay, sa tansya ko ay nasa 3 meters lang yan. Ang lalim kasi creek yan, hindi ganong baon ng malalim ang creek. Pero yan ay nilalagay nila sa concrete bolt. Yung concrete bolt, karamihan ng diameter na yan ay nasa 1 meter by 1 meter lang yan. Yan, konkrito yan. Tapos binuhusan yung gold bars. Sa mga ammunition box sa loob, mayroong mailagay yan na pwedeng 2 ammunition box or hanggang 4. Dito ang nakapalaman sa loob. At ang laman ng ammunition box ay napakahalagang mga jewelries or gold bars ang laman yan. Kaya ito yan, balikan natin sa mapa. Dito yan. Dito yan matagpuan, guys. Kaya sa ating ka-TH, congratulations sa iyo, maganda ang iyong treasure site. Ito yan, ang sinasabi dito sa ibabaw na 3 boulders na yan na hinahanap ng Koreano, at nang makita niya ang 3 guhit ay bumaba ang Koreano doon sa west. Tiningnan niya ang river at pumunta siya sa west at pumunta siya dito. Kaya kung napansin nyo ay triangle pa rin ito kasi triangulation yan. Ang paghanap ng item, naka-triangle siya, guys. Ayan. At kung ano man ang meron dito sa basag-basag na bato ay naka-triangle pa rin yan. Kung iganyan nyo.
At kung dito naman tayo sa letter C, which means small deposit, ang C, treasure enclosed in the rock. Pag mga treasure enclosed in the rock, maliliit lang talaga yan. Pwedeng mga alahas at diamonds ang meron sa bato, which is treasure enclosed in the rock. Okay guys, ako'y magpaalam na. Sana ay malinaw ang aking pag-decode. At sa isang linggo, siguro ako'y makapag-decode lang ng 2 videos. Napaka-busy ko ngayon. Meron pa akong 1 linggo sa bundok. Bukas ay nasa bundok na naman. At pagkatapos noon, balik na naman sa trabaho at titingnan ko na naman ang inyong mga email. Kaya dahan-dahan lang tayo sa pag-decode. Ako lang, itong assistant ko kasi, siyempre, magkaiba ang isip ng tao. Kaya ako mismo talaga ang nag-decode niyan. Ako ang nag-aaral niyan, pinag-aralan ko, at bago ko sa inyo i-deliver ay na-analyze ko na muna. Okay, so lahat tayo ay mayroong analysis. Ang akin lamang ay pangdagdag. Kung meron man kayong nakaligtaan sa inyong analysis, ay baka nandito sa analysis ko ang kasagutan. Kaya hindi 100% ang analysis ko, ngunit ito'y talagang makakatulong. Maraming salamat sa pagsubaybay mga ka-TH all over the Philippines and in the world. Magpaalam na ako. Ciao for now.